mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another easy dessert recipe na for sure ay hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, meron po tayo ditong medium size of lianeras, tapos po nilagyan ko lang yan ng 2 tablespoon ng white sugar. And then, syempre, lulutuin po natin ito sa mahinang apoy para mag-caramelize yung ating sugar at hindi po ito maging mapait. Kapag nakuha na po natin yung ganitong kulay, iset aside lang natin ito bago. Ganun lang din po yung gagawin ko sa iba pang mga lianeras. So in total, 4 na medium size of lianeras yung nagawa ko dito. So kapag naluto na natin yan at na caramelize na natin lahat ng ating sugar, set aside, gawin na po natin yung next procedure. Para sa ating jelly flan, kakailanganin po natin dito ng isang sachet or 24 grams itong leche flan jelly powder. And yes, kung mapapansin ninyo na buo-buo yan. So, ang ginawa ko, tinunaw ko to sa 3 cups of water, and take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. So, habang tinutunaw ko siya, inisip ko baka expired yung product. Pero, nakita ko naman na hindi expired. So, tinunaw ko lang to ng maigi. And then, nung natunaw na yung ating jelly powder, naglagay na po tayo dito ng isang lata or 360 ml na evaporated milk. Naglagay rin tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk, pinch of salt, and teaspoon ng vanilla essence. So kapag pagsama-sama na natin yung ating mga ingredients dito sa ating kasirola at natunaw ng maigi yung ating jelly powder, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. So dapat medium to low heat lamang po para maluto ng maigi yung ating mixture, at the same time ay makukuha natin yung makinis talaga na jelly flan. And then hahaluin lang po natin ito ng hahaluin hanggang sa makita natin na kumulo na yung ating mixture. So habang hinahalo natin yan mga kakusina at hinihintay natin na kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo ring mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumulo na yung ating jelly flan mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isinalin ko lang po itong lahat ng mixture ko dito sa aking lianeras. And mapapansin niyo apaw yan kasi sinakto ko na 4 yung magagawa nating jelly flan dito. And hindi naman kayo magsisisi kasi nga makapal din yung magagawa ninyo. So kapag naisalin na natin to dito, set aside natin yan, palamigin, hintayin natin tong mag-set or mag-firm bago natin gagawin yung ating cream mixture. Para naman sa ating cream mixture, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients kagaya ng 1/3 cup na cornstarch, 1/4 cup na glutinous rice flour, and then syempre, tutunawin po natin yung ating mga dry ingredients sa evaporated milk. So in total po, gumamit tayo dito ng 2 lata ng evaporated milk na meron tig 360 ml. Tapos nilagyan ko po iyan ng 1 cup of water. Tapos, tutunawin natin ng maigi yung ating dry ingredients para mamaya po ay talaga namang makinis or malambot yung kalalabasan ng ating cream mixture. So, habang hinahalo nyo yan, pwede na rin kayo ditong mag-add ng iba pang ingredients kagaya ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Bali dun pala sa evaporated milk, 2 batch ko siya inilagay kasama niya yung 1 cup of water dahil mahihirapan tayong haluin ito, lalo na yung cornstarch kapag nabasa siya ng liquid. So, naglagay rin tayo dyan ng half teaspoon ng vanilla essence at pinch of salt para lang din po pang balance ng sweetness. Tapos, hinalo-halo natin yan ng maigi, and then, lulutuin po natin ito over medium to low heat, and then continuous po natin yung hahaluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. So ano nga po ba yung hinahanap natin ditong consistency? So dapat ang hahanapin yung consistency ay yung para lang po siyang cream mixture. So habang hinahalo nyo yan, mamaya-maya mahihirapan na kayong haluin to dahil kumakapal na nga yung consistency ng niluluto nating cream. And then after po nun, pwede na tayo mag-ready ng mga microwavable tubs. So ang ginamit ko po dyan ay yung tag 750 ml. Bago inassemble ko po ito, so sa pag-assemble, nasa sa inyo na yan kung gaano kakapal, pero ako, wag naman masyado kasi maglalagay pa tayo ng
jelly flan na ginawa natin kanina. So, sa pag-assemble, ito po yung ginawa ko. So, ito yung ating microwavable tab. Ito na rin yung cream na naluto natin. Naglagay lang ako ng kaunti. Nilagay ko na yung 2 piraso ng graham crackers, konting cream ulit, tapos ikinalat ko lang para meron naman lahat. Tapos pinatungan ko ulit ng graham crackers, cream mixture ulit, ikalat nyo lang ulit, tapos graham crackers. Bago, isa-isa, isinalin ko sa plato yung ating jelly flan na nag-set na or nag-firm na. Tapos po, dinahan-dahan ko lang siyang ilagay dito sa ibabaw ng ating microwavable tab na meron ng cream mixture, pati graham crackers. Tapos natawa pa nga ako dito kasi sabi ko, ay pwede palang direct nang ilagay. Yung mismong Llaneras ay kasya naman pala siya doon sa microwavable tab. So, ganyan, 3 peraso yung sinalin ko gamit yung plato. Tapos yung isa, itong last, ginamit ko na yung ating Llanera. Tapos kung mapapansin niyo yung gilid-gilid, 'di ba may space pa yan dyan, lagyan nyo lang na natitira pang cream. So, tansyahin nyo na lang, pero yung nagawa ko namang cream mixture ay sumakto po sa 4 na tig 750 ml na microwavable tab. So, kapag naayos nyo na yan at naging ganito na po yung itsura ng ating dessert, ilalagay lang natin yan sa ating chiller, wag sa freezer, kasi po maninigas yung ating jelly flan. Ayaw naman natin yon. So, ilagay nyo lang yan sa chiller, palamigin, siguro mga 30 minutes lang, okay na yan kasi nag-set naman na agad yung ating cream mixture. Ayan, so aayusin ko lang itong mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakasina, so kapag napalamig na po natin yung ating dessert, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos naman po ang ating easy and creamy na Graham Jelly de Leche. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, mahaba yung ating video for today dahil napaka-proseso nito or maproseso siyang gawin. Pero kapag natapos yun naman ay matutuwa kayo dahil masarap po yung kinalabasan ng ating dessert recipe kahit walang itlog, no oven, no bake, at wala ring all-purpose cream yung ating recipe. So yun lang mga kakasina, i-share mo na yung ating video lalo na kung isa ka din sa dessert lover. Thanks mga kakasina! Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So para sa ating recipe, meron po tayo ditong lagayan. Nilagyan ko lang yan ng 2 piraso ng cake bar. So yung flavor na napili ko, buko pandan makapuno ata yun. Tapos inilagay lang natin yan, tigda-2, sakto 8 pieces, and then finlatin ko po iyan. Tapos kapag nakuha na natin yung ganito na flat na natin yan ng maigi, set aside natin ito. Pwede nyo rin naman siyang ilagay sa chiller bago gawin na po natin yung ating cream mixture. Habang nakaset aside po yung pinrest natin kanina na cake bars, i-ready lang po natin yung ating mixture. So meron po tayo ditong kaserola. Naglagay na tayo dyan ng 1/2 cup na cornstarch. Maglagay rin tayo dyan ng 1/4 cup na glutinous rice flour. Haluin lang natin ito bago tutunawin po natin yan sa ating evaporated milk. So bali, 2 batch yung inilagay ko na evaporated milk. So nilagay ko muna yung first batch tapos sinalo ko yan ng hinalo. Para sure ako na tunaw na maigi yung ating dry ingredients. And then after po nun, inilagay ko na yung natitira pa na evaporated milk. So in total, gumamit po tayo dito ng 2 lata ng evaporated milk na merong tig 370 ml. After po noon, inilagay ko na rin dito yung 1 lata or 390 grams ng condensed milk, pinch of salt, at 1/2 teaspoon ng vanilla essence. Kapag napagsama-sama na po yung mga ingredients na yan at sure na tayo na natunaw ng maigi yung ating dry ingredients, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat, and then lulutuin lang po natin yung ating mixture hanggang sa makita po natin na kumakapal na yung consistency niyan. So habang inahalo natin to mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin po ako doon.
kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, direct po nating isasalin ito sa ating mga lagayan na merong cake bars. Tapos po kapag nailagay na natin yan dyan sa ating 4 na mga microwavable tab, isa-set aside lang po muna natin ito. Hihintayin po natin yung medyo mag-set or mag-firm. And then after po noon, kapag nag-set na po iyan, mag-dust lang tayo ng cacao or cocoa powder. And then pwede na po natin i-enjoy ang ating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po or medyo nag-firm na yung ating recipe, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na buko pandan cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa dessert lover o kaya kakanin lover, i-share mo na yung ating video. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching!